Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang negosasyon nitong Converge Fiber XS dito kay Mikey Williams. Pero sabi nga nila ay parang wala pa rin kalinawan at merong mga nagtatanong kung ito na ba'y senyales na ito'y kukunin na ng Magnolia Chicken Templados. Dahil ang Magnolia daw ngayon ay gustong humanap ng isa pang guard na idadagdag dun sa kanilang roster. Baka may magsabi na sobrang dami na yan dahil nandyan na si Paul Lee, si Mark Baroka, si Jerome Lastimosa. Pero mukhang sa panig ni Coach L.A. Tenorio sa tingin niya, hindi makasasama kung magdadagdag pa sila ng isang scorer na napapatunayan katulad ni Mikey Williams. At syempre nawala nga si Jerry Cahanmisi doon sa kanilang lineup, kaya nga gusto nilang magdagdag ng isa pa kahit nandyan na itong si Javi Gomez de Leano. Ang magiging question na lamang sino ang pwedeng i-offer ng Magnolia na kapalit nitong si Mikey Williams. Sa ngayon, ang pinakamaganda sigurong i-offer ng Magnolia ay itong si Rom De La Rosa. Dahil sa totoo lang, mababa na trade value ni Mikey dahil ang tagal na niyang hindi naglalaro dito sa PBA. So pwede na itong si Rom De La Rosa ang i-trade para dito kay Mikey o rather para kay Mikey at magiging okay naman ang rotation ng Magnolia. Dahil magiging guards nila itong si Mikey Williams, si Paul Lee, si Mark Baroka at si Jerome Lastimosa. Samantala naman, kahit mawala si Rom De La Rosa, nandiyan na si Javi Gomez de Leano bilang small forward nila kasama si Aris Dionisio. At syempre, dun sa power forward si Xavier Lucero at si Yukin Andrada yung kanilang rookie at sa center, si Ian Sanggalang at si James Laput. So hindi mawawalan itong Magnolia Chicken Templados kahit ma-trade nila itong si Rom De La Rosa. Sa totoo lang, lulubag pa nga yung kanilang rotation kaya magiging mas okay para dito sa hot shots kung sakaling matuloy. Sa ngayon naman, ang PBA daw ay pinag-aaralan kung i-implement pa nila yung 4-point shot o hindi na. Sa ngayon kasi marami ang naniniwala na itong 4-point shot, well sa totoo lang parang hati yung mga fans pagdating dito sa 4-point shot sa PBA. Kaya nga marami nagsasabi talaga na kung gagawa ng 4-point shot talaga itong PBA at i-implement na yan for long term. At sa tingin ng iba parang hindi raw yan makatutulong pagdating dito sa overall lalo na sa Gilas dahil wala namang ganyan sa international play. Pero sa tingin ng iba malaki maitulong nito lalo na pagdating sa laro. TNT coach Jot Reyes for example ay naniniwala na maganda maitulong ng 4-point shot kahit na sila may pinakamababang percentage. Dahil kung titignan daw yung mga panalo nila sa buong season, maganda naman ang naging resulta. Samantala sila Coach Yenkiao naghahanap pa ng tinatawag na ebidensya na nakatulong dito sa PBA itong 4-point shot. Sabi nga nung iba ay okay naman yan lalo na dahil nakakadagdag ng excitement to sa laro pero yung iba ay hindi talaga naniniwala dyan. So ngayon, kinakailangan pag-aralan daw mabuti ng PBA kung ipagpapatuloy nila itong 4-point shot o hindi na. Pero mukhang sa ngayon ay sa base do sa mga nagiging usap-usapan ay baka mananatili pa sa darating na season itong 4-point shot. Kaya nga kung gagawin niya ng PBA, mukhang magiging sabihin natin baka permanent na yan. If ever matuloy nga yan, sa tingin ko ay magiging okay naman yan para dito sa liga. Dahil maraming fans syempre natututo kapag nakikita nila yung mga top players umi-score ng 4-point shot at nagdadagdag excitement yan dahil ngayon kahit may 4-point lead ka, pwede pa rin na sumabay yung mga o makatabla yung kalaban mo. Kaya nagdadagdag pa rin yan kahit papaano ng excitement dito sa mga games sa PBA.